Magandang umaga po sa ating lahat. Nobina sa mahal na inanlaging saklolo, Inang Sakdalinis. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtitipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi na lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit namin malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat namin pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kami mabuhay bilang matapat mo mga anak. Birheng Maria, talas sa umaga.
Panalangin sa nobena. Mahal na ina na laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kami iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong puso nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala. Sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin. Sa paraang makabubuti sa amin, palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus si Kristo ay tiyak na makababahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adikain at mga adikain ng lahat ng naririto ngayon, mataintim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kami makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ang mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos sa mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nangaapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling namin pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi sila maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling namin pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak ng may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayong maligaya maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, panalangin mo kami.
Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kami matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw namin pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makipipinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon na marami mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak, Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
Tahimik po nating idalangin ang mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng mahal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ialay natin ang banal na misa nito para sa lahat po ng mga may sakit na nagsisimba ngayong oras na ito. Ang mga nasa ospital, ang mga nasa kanilang tahanan, na mayroong malubhang karamdaman. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga naging pagkukulang, ang ating mga naging kasalanan at hingin ng awat pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating mga ulo at tayo'y manalangin. Butihin at mapagmahal na Ama, ibinigay mo sa amin si Maria,
ina ng iyong banal na anak bilang ina ng laging saklolo. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, kami naway ipag-adya sa mga panganib at ilayo sa kasalanan upang aming makamtan ang kagalakan ng iyong kapayapaan. Ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ngunit
Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, ano't nangyari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na ipinagkaloob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na nagagawa ng kanyang mga kamay? Di ba't siya ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni na Jaime, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan at sambahayan, hinahamak ang isang propeta at hindi niya nakayang gumawa ng himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Naglibot naman si Jesus sa mga nayon sa paligid sa kanyang pagtuturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mayroon po akong isang pamilya na kaibigan at alam po ninyo itong pamilya na ito ay talagang mahirap, pobre na pamilya po sila. At sa tuwing nakakausap ko po yung nanay tapos may 5 anak, patay na po yung asawang lalaki. At sa tuwing nakakausap ko po yung nanay na binibisita ko sila, ang sabi ng nanay sa akin, alam mo Father, talagang ang hirap ng buhay. Kasi dumarating yung time na isang beses na lang po kaming kakain para lang makatipid kami. Kailangang magtira ng budget dahil nag-aaral po yung 5 kong anak, sabi niya sa akin. So, talagang nung naririnig ko po yun, parang nakakadurog ng puso. No, imaginein mo, talagang tinatyaga na isang beses na lang kakain dahil sa sobrang hirap ng buhay. Sa kabila ng kanilang kahirapan, yung mga kamag-anak nila'y nakakaangat, no, mayayaman yung kanyang mga kamag-anak. Pero hindi sila alam lingunin. Instead na tulungan sila, minamaliit pa yung kanilang pagiging mahirap. Pero sabi ko, napakagaling ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa taong nahihirapan sa buhay. Alam po ninyo, dumating yung time na napagtapos niya yung 5 anak niya. Napagtapos po niya. Sa pag-aaral sa kolehiyo yung 5 anak niya. 3
sa kanyang mga anak ay nasa Amerika. Isa yung kanyang lalaking anak ay seaman. At yung nag-iisang natitira yun ang kasama niya sa bahay. Talagang inangat sila ng Diyos. Sa kabila ng kanilang kahirapan, talagang hindi sila kinalimutan ng Panginoon. Samantalang yung kamag-anak nila na minamaliit sila, hinahamak sila, minamata sila, bumaligtad ang panahon. Bumalik sa pagiging mahirap yung kamag-anak. Bakit ko po kinukwento sa inyo ito? Ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon, napakagaling mangaral. Napakagaling. At sa kanyang pangangaral, napakaraming tao ang sumusunod sa kanya at nakikinig sa pangangaral ng ating Panginoon. At mayroong ilang tao din na binabantayan ng bawat kilos ng Panginoon. Katulad na lamang sa sinabi sa gospel, may ilang tao ang sabi nila, hindi ba si Jesus lang ito? Na anak lamang ng karpintero? Di ba si Jesus ito? Na anak lamang ni Maria? Saan kaya nanggagaling yung kanyang kagalingan at karunungan? Ganon hamakin si Jesus. Ganon maliitin ni Jesus. Nung mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay mabuti at marunong. So imagine, kahit pala mismo ang ating Panginoong Jesucristo nakaranas ng pangmamaliit ng tao. Nakaranas ng panghahamak ng tao. Meron po ba nagsisimba ngayon dito? Naranasan na ninyong minaliit din kayo? Meron po ba? May nagsisimba ba dito na hinahamak kayo? Pag ho kayo mag-alala, sapagkat hindi nakakalimutan ng Diyos ang taong minamaliit ng kapwa. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang hinahamak ng iba. Katulad na lamang nung kinwento ko, napakagaling ng Diyos. Kapag ikaw ay nakararanas ng pagmamaliit, kapag ikaw ay hinahamak ng ibang tao, huwag kang lalaban. Huwag kang gaganti. Sapagkat ang taong minamaliit at hinahamak, ang Diyos ang mag-aangat sa inyo. Tandaan niyo po yan. Pag minamaliit kayo ng kapitbahay ninyong mayaman, kapag hinahamak kayo ng mga taong ang tingin sa sarili ay matalino, huwag ko kayong gaganti. Dahil ang Diyos ang magtataas at mag-aangat sa inyo. At para naman sa mga taong mapagmalaki at nang mamaliit ng kapwa, be careful, mag-iingat po kayo. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa. Kapag ikaw ay hindi naging mabuti sa iyong kapwa-tao, alam ng Diyos yan, hindi niya nakakalimutan yan. Pag hinamak mo ang iyong maliit na kapatid, alam ng Diyos yan. Tumatanim sa kanyang isip at puso kung ano ang hindi mabuting ginawa mo sa iyong kapwa. At darating ang time, ang Diyos ang kikilos. Kaya ito po yung hingin nating blessing. Na tuwing dumarating yung pagkakataon kapag tayo'y nakararanas ng pangmamaliit ng iba, ng panghahamak ng kapwa sa atin, wag gaganti. Manatili kang mabuting tao. Sapagkat ang isang taong hinahamak at minamaliit, ang Diyos ang mag-aangat sa iyo balang araw. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang bawat ginagawa ng ibang tao sa kanyang kapwa. Kanya nga napakaganda pong challenge sa atin. Sana tayong mga tao
Huwag nating tignan palagi ang kahinaan ng iba. Sana tayo mga tao, huwag maging mapanghusga sa buhay ng iba. Dahil kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, sabi ko nga, hinding-hindi makakalimutan ng Diyos. Tignan niyo po yung kwento ko kanina, yung pamilya na sobrang hirap nila sa buhay. Isang beses na lamang kumain dahil sa hirap, hindi sila kinalimutan ng Diyos. Dahil sa kabila ng kanilang kahirapan, nanatili silang mabuting tao. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi sila naghiganti sa kanilang kapwa. Ano ang balik? Napakalaking biyaya. Kapag ang isang tao patuloy sa paghangad ng hindi tama sa kanyang kapwa, hindi naman po yun pinagtatagumpay ng Diyos. Kapag ang isang tao naghahangad ng ikapapahamak ng kanyang kapwa, hinding-hindi ipapahintulot ng Diyos. So yan po yung hingin nating blessing. Ngayong araw ng Miyerkules na tayo nagdidibusyon sa ating mahal na ina, na sana tulungan niya tayo na patuloy na maging isang mabuting tao. Kahit hinahamak, kahit minamaliit, hindi maghahangad ng ikapapahamak ng kapwa, kundi mananatiling mabuti, sapagkat ang isang taong nananatiling tapat at mabuti sa kalooban ng Diyos ay siyang pinagpapala ng Panginoon. Amen? Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasampot nagmamahal. Papuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong pagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Sa'yong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog na Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. ng bayang umaasa, sumasampot nagmamahal sa'yo. Nawa ang aming kaloob, maging si Jesucristo naming Panginoon. Ang sinumang tumanggap na't
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalupdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay at panalangin. Punuin mo ang aming mga puso ng liwanag ng iyong Espiritu Santo at turuan mo kaming sundan ang Birheng Maria sa paghahanap sa iyo sa lahat ng bagay at sa pagsunod sa iyong kalooban ng may kagalakan. Ito'y hinihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagbubuhay sa iyong kadakilaan, dinaragila ka ng lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulong, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Sa mga hindi ho makakaluhod, manatiling nakatayo't pakilagay ang inyong kanang kamay sa tapat ng inyong puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong banal na simbahang laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, ang aming ina ng laging saklolo, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni Santa Lucia at Padre Pio, mga patron ng mga may sakit, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, kaliwanagan sa aming isip at puso, kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayo ngayong hapon na nakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoon patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa iyong kandungan aking natikman ang unang pagmamahal. Kahit musmus pa, nariyan ka na, kapiling ka aking ina. Hanggang sa pagtulog, ikaw ang kasama. Hanggang sa buong magdamag, ipinakihili ng butihing nanay ang kaniyang punsong mahal. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng
bituin sa aking langit. Tanging puso sa dibdib, hinang sinisinta, Santa Maria. Langin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Sabay-sabay po. Panginoong Hesu Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilim na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manalangin tayo. O Panginoon, patadagin nawa ng sakramentong aming tinanggap ang aming pananampalataya at patuloy nitong buhayin ang aming pag-asa. Sa pagbibigay parangal namin kay Maria, ina ng laging saklolo, papag-alabin nawa ng kanyang pananampalataya ang aming pagsusumikap na kalooban mo'y sundan at paglingkuran ka ng may katapatan. Ito'y hinihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Bago ko po ibigay yung final blessing, ipipray over ko po lahat ng mga may sakit na nagsisimba ngayong hapon. Pwede po bang pakiyuko ninyo mga ulo ninyo? Mapagmahal na Diyos, aming dakilang manggagamot at bukal ng kagalingan, idinadalangin po namin ngayong hapon sa iyong banal na harapan ang lahat ng mga may sakit na nagsisimba ngayon. Lalo na po ang mga may cancer na nagki-chemotherapy, kidney failure na nagdadialysis, ang mga may leukemia, lupus, autism, ang mga dumaranas ng depression at anxiety dahil sa mga problemang kanilang pinagdaraanan, ang mga nasa ospital, lalo na po ang mga nasa ICU na nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sila inyong pagalingin, pagkalooban ng kalakasan at kalusugan. Hinihiling namin ng lahat ng ito sa tulong ng mga panalangin ng aming mahal na ina, ang ina ng laging saklolo. Sa mga nakagagaling na panalangin ni Padre Pio at Santa Lucia, kay Jesus, aming dakilang manggagamot ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mapagpagaling na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at kagalingang dulot ni Kristo sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat.